Magandang araw! Dahil mura nga ang sampalok ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano ito i-preserve. At para laging natural ang ginagamit ninyong pang-asim sa inyong mga niluluto. At dahil nga mura ito ngayon sa palengke ay sinamantala kong bumili ng marami upang ito ay i-preserve na lang sa aking ref. Pero ang gagawin natin ditong pagpipreserve ay hindi katulad ng ordinaryong ginagawa natin na nilalagay lang natin sa prime fresh o kaya ay sa chiller. At kung napapansin nyo nga ay nililinis na natin yung ating sampalok. Ganyan po yung paglilinis na ginagawa ko. Tinatanggal natin yung kanyang tangkay. At sadyang sinusugatan yung mga gilid-gilid niya para kapag nilaga siya ay mas mabilis siyang katasin. At pagkatapos na nga natin siyang katasin, ay hugasan naman natin siya. Ilang beses natin siyang huhugasan kasi nga syempre ang pag-harvest ng sampalok ay kung sino-sino din naman ang mahawak niyan. Kaya kailangan ay hugasan natin siya ng maayos. Pagkatapos nga natin linisan at hugasan ay lagyan naman natin siya ng tubig. Ang paglalagay ng tubig ay depende na po sa inyo kasi ilalaga po natin yan at kakatasin. Ayan, at kung nakikita nyo nga po ay nalaga na yung sampalok pero pinakuluan ko pa rin siya ng maigi upang siya ay madaling makatas. Base nga sa nakikita nyo ngayon ay kinakatas na natin yung ating nilagang sampalok. Paalaala nga po pala, sa freezer po natin ilalagay yung ating mga makakatas na sampalok upang magtagal siya. Paulit-ulit lang yung procedure na gagawin natin hanggang sa matapos natin lahat ng nilagang sampalok. At yan nga po yung katas niya, kung nakikita nyo nga po ay purong-puro. At pagkatapos nga natin siyang katasin, ay ilagay na natin siya sa isang lalagyan na po pwede mong tansyahin kung gaano karami yung bawat luto. Katulad nga ng nakikita nyo ay nakabalot-balot yan sa plastic ng yelo. Tinansya ko na din dyan kung gaano karami yung gagamitin ko bawat luto. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!